Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. God bless you po, ang beloved preacher, Brother Roger Oliveras. Minamahal tayo po'y manalangin sa oras nito. Hallelujah. Taas po natin ating mga kamay, kahabagan tayo ng ating mahal na Panginoon. Let us pray. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama sa langit. Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na dakila, Diyos na buhay, Diyos na mapagpala, Diyos na mabuti, Diyos na banal, Diyos na dakila. Salamat, mahal na Panginoon, sa iyong gabay at patnubay sa aming pagkakatipon sa araw nito. Salamat sa iyong pagkilos ng mainam sa aming kalagitnaan. Damang-dama namin ang iyong presensya, damang-dama namin ang iyong pag-ibig. Ito pa'y patunay ng aming mga pagpupurit, pagsambay na kaabot sa iyong luklukan, mahal na Panginoon. At sa oras nito, sa aming pag-aaral ng mga banal mong salita, pagkain ng aming kaluluwa, buksan mo ang aming puso, ang aming pangunawa. Mayabang lingkod, tinisinga ng akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoon. Anoint the words, Lord, put thy words in my mouth. Leading prayer for beloved honorable pastor in the mighty name of Jesus. Sama-sama naming sinasaway, ginagapos ang lahat ng demonyong hadlang sa aming paikinig. Cast out right now and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Minamahal, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at tayo po'y makabalik na po sa ating mga kinauupuan. At bago pong lahat, minamahal, akin po na pinapaabot ang mataas na papuri, all the glory, all the honor, majesty and worship only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior, and I give double honor and respect to our dearly beloved honorable pastor, beloved evangelist Phildis Almeda, the in-time prophet of our loving God, the man of God. And we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, to their beloved children, to whole blessed Almeda family in pleasant afternoon na po, minamahal sa lahat ng ating mga kapwa manggagawa. Amen. Beloved co-workers, beloved co-preachers, at mga katuwang sa banal na ubasan ng ating mahal na Panginoon, sa lahat ng ating mga mag-awit, ating beloved musician, at sa ating pong sisters information, beloved natin pasit, mga minamahal, at sa lahat ng mga ginagamit sa banal na pulpitong ito, mga minamahal, to all our beloved visitors, mga webcast viewers, mga minamahal, ay magandang hapon po, minamahal sa inyo pong lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Purihin at luwalhatiin ang dakila at pabanal na pangalan ng ating mahal na Panginoon. At ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat. Minsan ang mga minamahal sa ating mapagpalang Diyos, mabait na Diyos. Si Diyos na karapat dapat paglingkuran, mga minamahal, tunay na ang pagpapala ng Panginoon ay umaapaw. Amen? Kung bibilangin natin isa-isa sa mga daliri ng ating mga kamay, halos hindi na natin mabibilang yung blessing ng Diyos. Ang iba pa nga, mga minamahal, halos ay nakalimutan na natin yung pagpapala ng Panginoon. Kaya nga po, mga minamahal, tunay na umaapaw ang dakilang biyaya ng Diyos. Ako po'y nagpapasalamat sa mahal na Panginoon from Leyte. Mga minamahal, nakarating kami dito sa dako ng Zamboanga. Dapat sana ay Wednesday, nandito na po kami. Kaya nagkaroon po ng konting problema. Mga minamahal, na-delay po yung aming travel. Gawa nga po ng hanging habagat. Mga minamahal, nagkaroon ng stranded sa dako po, mga minamahal, ng Dumaguete. Ngunit salamat, mahal na Panginoon, sa ating buhay na Diyos dahil lahat ng bagay ay may layunin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. At minsan ang mga minamahal, tayo po'y dadako sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na gawain. Ang ating pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoong Jesus na siyang pagkain ng ating kaluluwa. Ating pong ihanda ang ating pong mga ballpen, ang ating pong mga papel, ating pong mga Biblia. Lalo tigit sa lahat, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat kung makinig tayo ng taimtim, ito'y papasok, titimo sa ating puso, riririp sa ating mga puso, uuwi tayong pinagpala ng mahal na Panginoon. Uuwi tayong baon-baon natin yung biyaya na galing sa Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Yan po ang dahilan bakit tayo narito. Amen? Hindi tayo pumunta rito para mamasyal. Amen? Pumunta tayo rito para mabusog ng presensya ng ating mahal na Panginoon.
Pumunta tayo rito para purihin, pasalamatan ng Diyos sa kanyang kabutihan, mga minamahal, sa kanyang biyaya, sa kanyang pag-iingat, sa kanyang pagliligtas. Yan ang natatanging dahilan. Bakit tayo narito? Gusto nating purihin ang hari ng mga hari. Purihin ang Panginoon ng Panginoon. Purihin ang Diyos na nagligtas sa atin, mga minamahal. Diyos na tumawag sa atin. Yan ang dahilan. Bakit tayo narito? Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Let's talk about the topic, understand the value of salvation. Understand the value of salvation. Isulat po natin yan just in case na makauwi tayo sa ating mga sariling tahanan, ay pwede po nating rebisahin, basahin uli, para lubos nating maunawaan ang salita at kalooban ng mahal na Panginoon. Ang ating pong topiko ay unawain ang halaga ng kaligtasan. What is the value of salvation? Ano ang halaga ng kaligtasan? Ang kaligtasan ay binigay sa atin ng mahal na Panginoon. Ito po ay libre at walang bayad. Amen? Napakalaking biyaya na si libo-libo, milyon-milyon, bilyong-bilyong tao. Isa ka na tinawag, isa ka na pinili ng ating mahal na Panginoon upang maglingkod sa Kanya. Ang karamihan sa atin halos ayaw natin ng ganitong paglilingkod. Ayaw natin ng ganitong pagkakatipon dahil mga minamahal, para sa atin walang silbi, walang pakinabang ang ganitong uri ng mga gawain. Mga minamahal, halos kinamumuhian natin ang gawain ng Diyos. Tinatanggihan natin ang tawag ng mahal na Panginoon. Ngunit nagulat ka isang araw, ang Diyos ang nagbukas ng isip mo, ang Diyos ang humipo ng puso mo. Nagulat ka, pumapalakpak ka na rin, nagpupuri ka na rin, umaawit ka na rin, nagpapasalamat ka na rin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po'y hindi gawa ng tao. Ito'y gawa ng Diyos. Diyos ang humipo sa puso mo. Diyos ang nagbukas ng isip mo upang matuto kang sumamba, matuto kang magpuri, matuto kang umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ngayon tayo po'y nagpapasalamat sa ating buhay na Diyos. Mga mangmang tayo dati-rati sa mga espiritual na mga bagay. Ngunit ang Diyos ang nagbigay sa atin ng unawa. Diyos ang nagbigay sa atin ng karunungan. Everybody shout, praise the Lord. Salvation is a must. That's why we need to understand the value of salvation. Si Esau, mga minamahal, kapatid ni Jacob, anak ni Isaac, apo ni Abraham. Sabi ng banal na Biblia, si Esau ipinagpalit niya yung kanyang birthright, pagkapanganay, sa isang mangkok lang na lugaw. Amen? What is birthright? Sa kanilang tradisyon, once na ikaw ay panganay, double portion ang share mo. Amen? Double portion. Kumbaga, share ng lupa, double portion ang share mo kapag ikaw ay panganay. So sabi ng banal na Biblia, basahin natin ang salita ng mahal na Panginoon. Unang talata po, mga minamahal, from the book of Hebrews, chapter 12, verse 16, kaili po sa ating beloved Bible reader. Pakibasa po natin ang talatang ito. Hebreo, kapitulo 12, versikulo 16. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Hebreo at kabanata ay 12 at ang talata ay 16. Baka magkaroon ng sino mang mapakiapid o mapaglapastangan gaya ni Esau na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. Amen. Amen. Anong ginawa ni Esau, mga minamahal? Dahil lamang po sa isang mangkok na pagkain, ay ibinargin niya yung kanyang pagiging panganay, yung kanyang birthright. Everybody shout, praise the Lord. Samantala, kung iisipin natin, dapat siya ang babasbasan dahil kapag panganay ka, mga minamahal, ibibless ka ng kanilang tatay. Ang kanyang tatay si Isaac. Sa kanya dapat ang blessing ng birthright. Pero dahil, mga minamahal, kulang po siya ng kaalaman. Ito po yung mga minamahal, risky, masyado sa isang taong ignorante, inosente at walang alam. Madali tayong madaya. Tama po ba? Advantage yung nakapag-aral. Advantage yung mga minamahal nakapag-eskwela. Advantage po yung maraming alam. Everybody shout, praise the Lord. Ganon na rin po mga minamahal spiritually. Napakahalaga na meron tayong wisdom. Napakahalaga na meron tayong knowledge. Lalong-lalo na yung understanding deep in our heart. Napakahalaga ng kaalaman at pangunawang espiritual. Ang layunin nito upang hindi tayo madaya ng kaaway. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon na malapit nang dumating ang ating mahal na Panginoon. 24/7 na nagsusumikap sa Satanas na agawin ang ating mga kaluluwa at ibulit tayo sa init ng apoy ng impyerno. Dadayain tayo ng kaaway in many ways.
Maraming paraan ang gagawin na kaaway upang madaya ka, malaglag ka, mawala ka sa kamay ng ating mahal na Panginoon. Ngunit magpasalamat tayo dahil mayroon tayong pastor na nanalangin araw at gabi. Mayroong mga manggagawang mga ngaral na umiiyak para sa atin. Imagine, mga minamahal, hindi biro ang pagiging manggagawa. Nananalangin kami para sa inyo, manalangin din kayo para sa amin. Amen? Isipin po ninyong mabuti, ang sarap pa ng tulog ninyo. Alas 3, alas 4 ng madaling araw, humihilig pa kayo, ang sarap ng tulog ninyo. Pero may mga tao na ng Diyos, may mga manggagawa ng bumabangon ng maaga, umiiyak sa mahal na Panginoon upang ingatan kayo, pagpalain kayo, patnubayan kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Wala kaming sweldo, wala kaming bayad, ngunit nananalangin kami para sa inyo. Hindi namin kayo kamag-anak, hindi namin kayo kaano-ano, hindi namin kayo kadugo, ngunit sa puso namin, mga minamahal, nangungusap ang presensya ng Diyos na kailangan kayong ipanalangin upang lahat tayo maging handa sa araw ng pagdating ng ating mahal na Panginoon. Understand the value of salvation. Si Esau, dahil wala siyang alam regarding sa birthright. Samantalang si Isaac, kausap palagi siya ng kanyang beloved mother, ng kanyang nanay. Yung kanyang nanay may alam sa salita ng Diyos, ipinapaunawa ng kanyang ina kay Jacob yung value ng birthright. Kaya alam ni Jacob yung halaga ng birthright. Samantalang si Esau, abala sa pangangaso, walang oras para makinig, walang oras para magtanong, walang oras, mga minamahal, para umunawa ng salita ng Diyos. Kaya nung siya po ay dinaya ni Jacob, dahil unang panahon si Jacob ay mandaraya. Word na Jacob, it means cheater. Amen. Jacob, it means cheater. Yan po ay nakasulat sa mga minamahal Bible Dictionary. Yung salitang Jacob, pangalang Jacob ay cheater. Dinaya ni Jacob si Esau. Amen? But it is destiny. Yan ay mangyayari, yan ay magaganap dahil nakasulat po yun sa banal na Biblia. Because of lack of knowledge, lack of understanding, si Esau, kaya nung siya po ay galing sa bukid at bumaba, pagod siya at uhaw na uhaw. Gusto niyang kumain dahil siya'y gutom. Siya'y lumapit kay Jacob, samantalang si Jacob ay nagluluto, mga minamahal, ng mapulang lugaw. At ang sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, siya po ay nakipagkondisyon, napakainin mo ako ng isang mangkok na lugaw. Ang sabi ni Jacob, ibibigay ko sa iyo ang mangkok ng lugaw, isang mangkok na lugaw, pero ibigay mo sa akin ang iyong pagiging panganay. So makita ninyo, dahil hindi alam ni Esau yung value ng birthright, madali niyang ibinigay, madali niyang i-give up yung kanyang pagiging panganay kay Jacob dahil hindi niya alam yung halaga ng pagiging panganay. Amen. Ganon na ganon din tayo, mga minamahal. Madali nating bitiwan ang paglilingkod dahil hindi natin alam kung gaano kahalaga ito. Madali nating i-give up ang pagpapagamit natin dahil hindi natin alam na commitment pala natin ito sa Diyos. Bilang manggagawa, bilang mga ngaral, bilang mag-awit, manunugtog, ano man ang part natin sa gawain. Sometimes, yung tungkulin natin yan, that is our commitment. Diyan tayo napapalapit sa mahal na Panginoon dahil sa pagpapagamit natin sa Diyos. Amen? Subukan mong hindi magpagamit na sa Panginoon, manlalamig ka, manlulupaypay ka, manlulumo ka, manghihina ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Pero habang nagpapagamit ka sa mahal na Panginoon, ibinibigay mo ang buhay mo sa Diyos. That is our commitment sa mahal na Panginoon. Nararamdaman mo, mga minamahal, yung kalakasan at kagalakan sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Bakit? Yung commitment natin sa Panginoon, iyan ang pagkain ng ating kaluluwa. Minsan ang mahal na Panginoon, kasama niya yung mga kanyang apostles. Sabi ng isang apostoles, Panginoon, kumain na po kayo. Ang sabi ng Panginoon, kumain na ako. Nagbulong-bulungan yung mga apostles. Kailan siya kumain? Sino ang nagbigay sa kanya ng pagkain? Dahil ang Panginoon ay hindi pa talaga kumakain. Tinanong nila ang mahal na Panginoon, Panginoon, kailan ka kumain? Ang sabi ng Panginoon, sa tuwing gumaganap ako ng kalooban ng aking Ama, ang aking kaluluwa ay nabubusog. Ang aking kaluluwa ay nabubusog. Ibig sabihin, yung kabusugan pala ng ating kaluluwa, yung pagsunod natin sa kalooban
ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Madali pong sumunod kung gusto mo. Hindi pa nga tapos magsalita yung utos, oo ka na kaagad dahil pabor sa'yo. Gusto mo. Pero yung pinakamahirap sumunod, yung utos na ayaw mo. Pero susunod ka pa rin dahil yun ang nais ng puso mo. Naunawaan mo ng pagpapala ay wala sa pagsuway, kundi ang pagpapala ay nandoon sa pagsunod natin. Pagtalima natin sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Nadaya si Esau because he don't know the value of salvation. Madali kang madaya, madali kang matisod, madali kang mawala, madali kang tumalikod, madali mong bitiwan yung tungkulin mo sa gawain dahil hindi mo alam, hindi mo nauunawaan yung halaga nito sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Pero pag maunawaan mo yung halaga ng kaligtasan, hindi mo ito ipagpapalit sa anumang bagay. Amen? Hindi mo ito ipagpapalit sa anumang bagay. Kaya napakahalaga ng karunungan, napakahalaga ng kaalaman, napakahalaga ng pangunawa. Sabi ng banal na Biblia from the book of Isaiah, chapter 4, verse 6, my people are destroyed because of lack of knowledge, because they rejected knowledge. Basahin natin kay Lipo, yung salita ng mahal na Panginoon. Amen. Dito po sa aklat ng Oseas, Kabanata 4, talata po ay 6. Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman, akin namang itatakwil ka, upang ikay huwag maging saserdote ko. Yamang iyong nilimot ang kautusan ng Diyos, akin namang kalilimutan ang iyong mga anak. Amen. My people are destroyed because of lack of knowledge. Maraming mga tao ng Diyos ang nawasak, nahulog sa pagkawasak dahil kanilang itinakwil, rineject nila. Yung mga minamal karunungan, yung knowledge, kanilang rineject. Kapag hindi tayo makinig ng salita ng Diyos, that is kind of rejection sa salita ng mahal na Panginoon. Kapag hindi tayo magbasa ng Biblia, maaalala lang natin yung Biblia tuwing gawain. Amen? Amen? Pag walang gawain, hindi natin maalala ang Biblia. That is kind of rejection sa salita ng ating mahal na Panginoon. If you reject the good tidings, if you reject the gospel, if you reject the God's word, sabi ng banal na Biblia, i-reject mo ang salita ng mahal na Panginoon, you are fall into destruction. Mahulog ka. Sabi ng Biblia sa pagkawasak, kagaya ng sinabi ng Biblia, my people are destroyed because of lack of knowledge. So ibig sabihin tayo pong mga anak ng mahal na Panginoon, kailangan nating mga minamahal, mag-spend ng time, mag-spend ng oras, mag-spend ng panahon para ma-absorb natin yung salita ng Panginoon. Yung salita ng Diyos ay rumirip sa puso natin. Bakit mga minamahal? Ang salita ng Panginoon, ito yung ating kalasag laban sa anumang pana at temptasyon ng kaaway. Kapag wala ka, kulang ka ng salita ng ating mahal na Panginoon. Madali kang mahulog, mga minamahal, sa kamay ng Diyos. At ang sabi ng Biblia, it is a fearful thing to fall in the hands of the living God. Wala na pong ibang nakakatakot pa na bagay, kundi yung bagay na mahulog tayo sa kamay ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Sabi ng batas, ignorance of the law excuses no one. Kapag ignorante ka sa salita ng Diyos, ignorante ka sa batas, kapag nahuli ka ang kriminal, nahuli ka na nagkasala, hindi mo pwedeng i-alibay at sabihin mo doon sa pulis na, pasensya na sir, pasensya na kayo, wala akong alam. Ignorance of the law excuses no one. Ganon din sa batas ng ating mahal na Panginoon. Ganon din sa kautusan ng ating buhay na Diyos. Amen? Pagdating ng judgment, hahatulan tayo ayon sa ating mga gawa. Mapalad yung nakakaunawa, mapalad yung may alam sa salita ng Panginoon, sapagkat sa bawat hakbang ng iyong paa, kalooban ng Diyos ang iyong sinusunod. Hindi ang kalooban mo. Amen? We are not in our own. We are bought with a price. Hindi na ikaw, hindi na ako ang nagmamay-ari sa sarili ko. Hindi na ikaw ang nagmamay-ari sa sarili mo. Isinuko mo ang buhay mo sa Diyos. Ibig sabihin, hindi na ikaw ang nagmamay-ari sa buhay mo. Kami, mga manggagawa, isinuko namin ang buhay namin sa mahal na Panginoon. Hindi na kami ang nagmamay-ari ng aming mga sarili. We are bought with a price.
Binili na kami ng mahal na Panginoon. Tayong lahat dito ay binili na ng Diyos. Mga minamahal, hindi sa magitan ng ginto, hindi sa magitan ng kayamanan, hindi sa magitan ng mga bagay na nasisira. Tayo po'y tinubos ng mahal na Panginoon sa magitan ng kanyang pagpapadanak, ng kanyang banal na dugo doon sa krus na Kalbaryo. He was died and crucified in the cross of Calvary dahil sa kanyang pag-ibig sa iyo. Sa kanyang labis na pag-ibig, hindi masukat na pag-ibig ng mahal na Panginoon, kaya't siya'y namatay doon sa cross ng Kalbaryo. Ang nais ng mahal na Panginoon, yung kaligtasan na yan na binigay niya sa iyo, sa akin, sa ating lahat, ay pahalagahan natin ng lubos. Pahalagahan natin ng higit pa sa pagpapahalaga natin sa mga bagay na material. Pahalagahan natin yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon, higit pa sa pagpapahalaga natin mga minamahal sa ating mga sarili. Bakit ang kaligtasan na yan ay pinaghirapan ng Diyos? Hindi mo tinanggap ang mahal na Panginoon. Ang kaligtasan na inihanda ng Panginoon para sa iyo, nang ganun lang kadali. Namatay ang mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kung ipipicture out mo yung sacrifice, yung suffering, yung hirap, yung agony ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo, masasabi mong hindi biro ang ginawa ng Panginoon para sa akin. Yun ang nais ng Diyos, maunawaan natin na hindi biro ang sakripisyo ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo para makasumpong ka ng kaligtasan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. So yung kanyang part regarding sa salvation ng bawat isa sa atin, ay ginawa na ng Diyos yung kanyang papel. Ginawa na ng Diyos yung kanyang part. Ngayon naman, ikaw naman ang magtatrabaho para sa iyong sariling kaligtasan. Bakit? Ang kaligtasan ay individual, minamahal. Hindi ka maliligtas ni nanay. Hindi ka maliligtas ni tatay. Hindi ka maliligtas ng iyong anak. Sabihin mo full-time ang iyong anak, maliligtas ka na. No, individual ang kaligtasan. Ito po'y nakabatay sa bawat sarili nating pagsusumikap at pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kahit ang mga beloved children, kinakausap ng mahal na pastor, na maglingkod kayo ng mainam, maglingkod kayo ng taimtim, sapagkat hindi ko kayo maliligtas. Ang kaligtasan ay nakaatang sa ating sariling paggawa, nakaatang sa ating sariling pagsusumikap. Kaya't kung magsusumikap ka, maliligtas ka, mga minamahal, maliligtas ang iyong mga mahal sa buhay, maliligtas ang mga taong gaganap sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Ibig sabihin, napakahalaga ng karunungan, napakahalaga ng kaalaman. Magbasa ng Biblia palagi, makinig ng preaching. Pag preaching time, bitawan ng cellphone. Yung mga business, mamaya na lamang po pagkatapos ng ating gawain, mahalaga ang salita ng ating mahal na Panginoon. Kung tayo lalago, dumating man ang pagsubok, dumating man ang problema, dumating man ang kahirapan, dumating man ang bagyo, dumating man ang unos, mananatili kang nakatayong matatag, pagkat ang pundasyon mo ay ang pangako ng Diyos, ang salita ng mahal na Panginoon. Magkaiba si Esau kay Moses. Si Moses, grabe yung offer sa kanya ng mundo. Sometimes ganun tayo. Malaki ang offer ng mundo. Kaya ba nating i-give up yung offer ng mundo at piliin natin ang mahal na Panginoon? Si Moses, napakalaki ng offer sa kanya. Amen? Pero sabi ng Biblia, Moses refused that offer. Tinanggihan ni Moses yung offer sa kanya. Imagine, siya yung magiging next pharaoh ng Egypt. Dahil siya po'y anak ng anak na babae ni Paraon. May anak na babae si Paraon. In their kingdom, hindi pwedeng maging hari, maging leader ang isang babae. At hindi siya pwedeng maging leader, yung anak ni Paraon. Pero si Moses, ang kanyang adopted child, ay pwedeng posibilidad na maging next pharaoh of Egypt. Pero sabi ng Biblia, Moses rejected that kind of offer. Tinanggihan ni Moses. Everybody shout, praise the Lord. Yung offer na yun. At that time, mga minamahal, yung kingdom ng Egypt, the most wealthiest kingdom in their time. Yung Egypt, pinakamayaman na kingdom. At kapag ikaw ay maging pharaoh, sa kanilang panahon, parang Diyos ka na rin. Sasambahin ka nila. Ibibigay sa iyo lahat, pagkain, inumin, damit, lahat ng iyong needs, ibibigay. Dahil hari ka. Maraming mga kabataan sa kanilang panahon ang nangangarap, mga minamahal,
na maging Pharaoh sa kanilang kingdom. Pero si Moses, ang sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, Moses refused to be the son of Pharaoh's daughter. Tinanggihan niya po, mga minamahal. Basahin natin ang talatang ito from the book of Hebrews chapter 11 verse 24 up to verse 26. Amen. Dito po sa aklat ng Hebreo at Kabanata ay 11 at ang talata ay 24 hanggang 26. Sa pananampalataya, nang lumaki na si Moises, ay tumanggi siyang tawaging anak ng anak na babae ni Faraon. Napinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Nang inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. Amen. Everybody shall praise the Lord. Si Moses, hindi siya ambisyosong tao. He's spiritual. Spiritual po siyang tao ng Panginoon. Nakafocus siya not in temporal riches. Siya ay nakafocus doon sa eternal riches na pangako ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, Moses refused to be the son of Pharaoh's daughter. Yung verse 24, mga minamahal, tinanggihan ni Moses ang pagiging, mga minamahal, anak ng anak na babae ni Paraon, dahil alam niya, kapag mga minamahal, i-accept niya yung offer na yon, siya po'y magiging next Pharaoh, mga minamahal ng Egypt. Pero ang pinili ni Moses, in verse 25, ang sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, Moses chose to suffer affliction with the people of God rather to enjoy the temporal riches in Egypt. Mas pinili ni Moses ang makasama ang tao ng Diyos, yung mga tao ng Panginoon. Yung mga worldly people, mga tao ng makasanlibutan, hindi yan mga tao ng Diyos. Tayo na narito ngayon, na nagpupuri, sumasamba, umaawit sa kabanal-banal ng Diyos, sa dakilang Diyos, sa buhay ng Diyos. We are the people of God. Tayo ay mga tao ng ating pinakamamahal na Panginoon. We are called by His name. Sabi ng Biblia, tinawag tayo, each and every one of us, in the name of Jesus, and we are God's people. At sabi ng Biblia, si Moses, tinanggihan niyang maging sulot na paraon ng Ehipto, mas pinili niya ang mga tao ng mahal na Panginoon. Amen. Dahil kapag kasama mo ang mga tao ng Diyos, there is fullness of joy. Umaapaw na kapayapaan at kagalakan. Kapag kasama mong umaawit, nagpupuri ang mga tao ng Diyos, bumababa ang presensya ng mahal na Panginoon. Ang presensya ng Diyos, ito po yung satisfaction ng ating kaluluwa. Nararamdaman natin yung kapayapaan, hindi kayang ibigay ng mundo. Nararamdaman natin yung kapayapaan, hindi kayang bilhin ng salapi. Nandito lang yan sa totoong gawain ng mahal na Panginoon. At minsan kahit pagod tayo, kahit kulang ng pinansyal, kahit nasa trials, dumadalo tayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Minsan walang pamasahe, kinakausap ang doktor, ang konduktor, mga minamalang driver ng sasakyan para makadalo lang sa gawain ng mahal na Panginoon. Kahit napakalayo, naglalakad tayo, mga minamahal, para makadalo sa gawain ng Diyos. Dahil sa gawain ng Panginoon, dito natin nararamdaman ang kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Pagod tayo sa araw-araw na trabaho, araw-araw na negosyo. Meron tayong sariling problema sa ating mga tahanan. Pero kapag dumadalo tayo sa gawain ng Panginoon at nagpupuri tayo ng maayos, nararamdaman natin yung presensya ng mahal na Panginoon, yung mabibigat na bagay na nakapasan sa ating balikat. Lahat ng ito ay pinapawi ng mahal na Panginoon. Umuwi tayong galak na galak sa paglilingkod sa Diyos. Everybody shall praise the Lord. At gaano man ang hatak ng mundo, mas pinipili pa rin nating paglingkuran ng mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, Moses chose to suffer affliction with the people of God rather to enjoy the temple riches in Egypt. Mas pinili niyang kasamang, di baling maghirap, di baling magtiis, di baling magsakripisyo. Basta't kasama mo ang Diyos, kasama mo ang tao ng Diyos. Dahil kasama mo, kapag kasama mo ang mga tao ng Diyos, automatically kasama mo ang Diyos.
Palakpakan po natin ang Panginoon. Rather to enjoy the temporal riches in Egypt, mas pinili niya yung kasama ang mga tao ng Diyos kaysa doon sa mga nagsisikupas na kayamanan. All of that is temporal. Amen. Iiwan natin lahat. Magandang bahay, magandang sasakyan, stable na trabaho, stable na income. Lahat yan iiwan natin, mga minamahal. Amen. Piliin natin yung mga bagay na hindi nagsisikupas. Unahin nating yakapin ang kaligtasan na bigay ng mahal na Panginoon. Meron tayong isang kapatiran. Grabe yung kanyang pagmamahal sa kanyang kaligtasan. Alam niyo, mga minamahal, ang kanyang trabaho ay pagbabantay ng mga materyales na ginagamit sa pagtayo ng cell site, that is amount of millions. Malaki ang halaga. Nalaman ng kanyang amo na every Wednesday, Friday, Sunday, siya po'y umuwi. Iniiwanan niya yung kanyang trabaho. Dahil alam niya na napakahalaga ng pagdalo. Alam niya na napakahalaga ng pagdalo sa gawain ng Diyos. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Nung siya po ay pumasok, sabi sa kanya ng kanyang amo, sa linggo, tatawag ako. Dahil may nagkwento sa akin, may nag-report sa akin, Wednesday, Friday, Sunday, wala ka daw dito. Hindi mo ginagampanan ang trabaho mo. Uma-attend ka daw sa church ninyo. Sabi niya, sir, opo. Dahil dito ako binago, dito ako pinagpala, dito ako pinagaling. Ang buhay ko ay inayos ng Diyos sa gawain ito. Wala akong may gaganti sa gawain. Hindi maunawaan ng kanyang amo. Sabi ng kanyang amo, sige, pagdating ng linggo, tatawag ako. Pag hindi ikaw ang sumagot, mag-ipon-ipon ka na ng gamit mo at umalis ka na rito. Kunin mo yung sweldo mo. Pagdating ng linggo, mga minamahal, sabi niya, Lord, kung dadalo ako ngayon, mawawalan ako ng trabaho, mawawalan ako ng income. Paano yung tuition fee ng mga anak ko, yung mga bills namin, yung mga bayaran, yung daily expenses namin, saan ako kukuha, mahal na Panginoon, kung mawalan ako ng trabaho? Tingnan mo, mga minamahal, gaano kahalaga sa kanya yung kanyang kaligtasan, na kahit mawalan siya ng trabaho, wag lang mawala ang kaligtasan na ipinangako ng Panginoon sa kanya. Sabi niya, Lord, bahala na mawalan ako ng trabaho. Dahil itong trabaho ko, ikaw naman ang nagbigay. Kaya mo ring magbigay ng higit pa sa trabaho ito. Dumalo siya sa gawain, pinuri ng Diyos, sinawitan niya ang mahal ng Panginoon. Tumalon siya, sumayaw, ninulwalhati ang dakilan, banal na pangalan ng mahal na Panginoon. Hindi niya na naisip, naalala na pag-uwi niya, pagdating ng mga minamahal Lunes, hindi siya dumalo. Tiyak na bagay, tanggal sa trabaho. Galak na galak siya, pinuri niya ang mahal ng Panginoon. Sabi niya, pagka Lunes, pupunta ako ng trabaho, kunin ko lang yung gamit ko. Tiyak na bagay, wala na akong trabaho. Sinabihan niya na yung mga anak na yung kanyang asawa na pagdating ng Lunes, wala na siyang trabaho. Alam ninyo, mga minamahal, nung nandun na sa site, tumawag yung kanyang sir. Ang sabi ng kanyang sir, magpasalamat ka, hindi ka matatanggal ng trabaho. Dahil kanina, nung linggo, tumawag ako, ikaw ang sumagot. Nagtaka siya. Sabi niya, paano ako ang sasagutin? Nandun ako sa Moranto, pinupuri ko, inaawitan ko ang mahal ng Panginoon. Tingnan mo ang gawa ng Diyos. Kapag unahin mong hanapin ang kaharian at katwiran ng Panginoon, lahat ng bagay ay gagawin ng Diyos. Himala sa lahat ng himala, hindi po siya natanggal ng trabaho. Last verse po, mga minamahal, 25 o 26. Ang sabi rito, Moses focused the recompense of the reward. Nakafocus si Moses doon sa gantimpalang kabayaran. Yun ang gusto ng mahal na Panginoon. Fix your eyes on Jesus. Tutok lang tayo palagi sa mahal na Panginoon. This is the name above all name. In this name, there is power in the name. There is healing in the name. There is salvation in the name. There is redemption in the name. Kaya sabi ng Biblia, fix your eyes on Jesus. Just look unto Jesus because Jesus is the author and the finishers of our faith. Tutok lang tayo palagi sa Panginoon. Huwag kang titingin sa trials, minamahal. Manlalamig ka. Huwag kang titingin, tututok sa financial crisis. Kakulangang financial, manghihina ka, manlulumo ka.
Huwag kang titingin sa mga katitisuran na iyong nakikita sa paligid. Manlulumo ka, manlulupaypay ka. Kapag ikaw ay manghina, kapag ikaw ay manlumo, kapag ikaw ay manlamig, mawawalan ka na ng gana sa pananalangin. Mawawalan ka na ng gana sa pagdalo. Mawawalan ka na ng gana sa pagbasa ng Biblia. Mawawalan ka na ng gana sa pagpupuri hanggang ikaw ay manlalamig at mawawala ka. Mga minamahal sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Pero kung sa mahal na Panginoon lang tayo na makapokus, kagaya ni Moses, ang sabi ng Biblia, Moses focused the recompense of the reward doon sa gantimpalang kabayaran. Nakatutok, mga minamahal, si Moses. Hindi siya nakatutok sa mga bagay na nasa kanyang paligid na nagiging dahilan ng kanyang panghihina. Kapag ang bagay na yan ay dahilan ng iyong panghihina, huwag kang tumutok dyan. Tumutok ka sa mga bagay na makapagbibigay sa iyo ng kalakasan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Malapit nang dumating ang ating buhay ni Diyos. Sa huling tunog ng trumpeta sa isang kisap mata, darating ang mahal na Panginoon at lahat ng hirap, mga luha sa ating mga mata ay papawiin ng mahal na Panginoon at dakilang gantimpalang kanyang ibibigay sa atin. At wag nating bitawan, unawain nating mainam yung halaga ng kaligtasan. Huwag natin itong ipagpalit sa trabaho. Huwag natin ipagpalit yung halaga ng kaligtasan sa negosyo. Huwag natin ipagpalit yung halaga ng kaligtasan sa mga bagay lang na material. Unahin nating pahalagahan ang kaligtasan na inibigay sa atin ng mahal na Panginoon. Yakapin natin ito ng mahigpit. Itali natin ito sa ating mga liig. Ikintal natin sa ating mga puso yung mga salita ng mahal na Panginoon upang hindi tayo mahulog sa mga kamay ng ating buhay ni Diyos. Alam ninyo, ang inyong abang lingkod, mga minamahal, actually, may calling na sa akin pagiging manggagawa, pero ayaw ko mag-worker. Ayaw kong maging manggagawa, mga minamahal, dahil father ko, full-time worker. Ati ko, mga kapatid ko, mga pinsan ko, mga full-time workers sila. Halos lahat sila. Nakikita ko yung hirap dahil nung panahon na yon, year 1992, 93, pioneering pang church. Amen? Minsan, mga minamahal, wala kaming makain. Magbe-breaking na lang, fasting pa rin. Amen? Malalaman na may kinakain kami kapag umuusok ang abo. Pag walang usok ang abo, wala kaming kinakain. Kaya sabi ng kapitbahay, kawawa naman kayo. Siguro wala kayong kinakain dahil walang usok na lumalabas sa inyong abuhan. Amen? Ibig sabihin, wala kaming makain. Ganun ka-trials. Ay ayaw kong mag-full-time. May calling na sa akin ang mahal ng Panginoon, pero ayaw kong magpagamit. Dahil nakikita ko ang kanilang hirap. Pero alam niyo, mga minamahal, napakahirap tanggihan ang tawag ng Diyos. Napakahirap tanggihan ang tawag ng Panginoon. Kahit sa ayaw ko man o sa gusto, mga minamalang Diyos ang gumawa ng kapamaraanan para ako'y makapasok sa pastoral house. Nakita ko ang hirap. Nag-start ako mag-full-time worker. Hirap trials. Pero nagtataka ako, halos walang blessing. Dahil nagbi-blessing kami noon monthly, 20 pesos ang blessing. Amen. Mabuti nga ngayon weekly ang blessing ng manggagawa. Pero noon, 20 pesos. Imagine, aanin mo ang 20 pesos, mga minamahal, para pagkasain sa loob ng isang linggo. Bibili ka ng sabon, ng toothpaste, mga pangangailangan. What is 20 pesos? Amen? Pero alam po ninyo, mga minamahal, hindi ako doon nagtaka sa 20 pesos. Nagtaka ako na kahit trial sila, pero yung ngiti nila, mga minamahal, umaapaw. Yung galak nila, umaapaw. Minsan, tapos ng puri, may isang worker na bumili ng sapari, yung sapari na mais, yung laman. Binilang niya, 3 kami na doon sa loob ng quarters. Binilang niya yun at dinivide niya ng 3. Amen? Hinati-hati namin ng 3. Kain siya, kain ako, kain yung kasama ko. Ang sabi niya, sige, inom tayo ng tubig. Busog na tayo nito. Totoo po yun. Pag inom namin ng tubig, busog na kami, mga minamahal. Sabi ko, iba yung kagalakan kapag naglilingkod ka sa mahal na Panginoon. Kagalakan, mga minamahal, na hindi kayang ibigay ng mundo. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Sa tagal ng panahon ako'y nag-full-time, dumating po yung trial sa akin, mga minamahal, na parang bibitaw na ako, parang ayaw ko nang maglingkod. Ayaw ko nang magpagamit sa Panginoon dahil mahirap, mga minamahal, magiging manggagawa. Pero masarap, walang kasing sarap. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon.
Nung time na lalabas na ako, mga minamahal, mayroong boses na nangusap, mga minamahal, narinig ko. Ang sabi ng boses, mga minamahal, isulat mo sa isang papel yung dahilan mo, bakit ka tatalikod, yung dahilan mo, bakit ka bibitaw, yung mga dahilan mo, bakit mo iiwan ang iyong tungkulin sa gawain ng Diyos. At isulat mo rin yung dahilan, bakit kailangan mong manatili sa gawain. Isinulat ko po yung dahilan ko, bakit ayaw ko nang magpagamit. Marami akong dahilan. Isa-isa kong sinulat. Mga minamahal, umabot ng 5, umabot ng 6. Yung nasulat kong mga dahilan. Pagkatapos isinulat ko rin yung dahilan, bakit kailangan kong manatili. Isinulat ko doon, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabait. Ang Diyos ay mapagpala. Ang Diyos ay nag-iingat. Napakarami kong naisulat na dahilan para manatili sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kahit kayo po, mga minamahal, isipin yung mabuti, mga minamahal, na napakaraming dahilan para manatili tayo sa paglilingkod natin sa ating buhay ng Diyos. Huwag natin ipagpalit ang kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoon sa mga material lamang na nagsisikupas. Gayahin natin si Moses. Mas pinili niyang mag-enjoy kasama ang mga anak ng Diyos, kasama ang mga tao ng Diyos. Awitan natin ang mahal na Panginoon sa oras nito. Itaas natin ang pangalan ng Diyos, mga minamahal. Hindi kita ipagpapalit. Make the song a prayer, mga minamahal. Gawin nating kanta ang awiting ito. Panalangin ang awiting ito. Habang tayo po'y umaawit, gawin nating panalangin ang awiting ito. Panginoon, hindi kita ipagpapalit. Nasa iyo ang kagalakan, nasa iyo ang kapayapaan, nasa iyo ang kasapatan ng lahat ng bagay. Kaya Panginoon, hindi kita ipagpapalit. Awitan natin ang mahal na Panginoon sa oras ito. Kahit ako Nakilala ka, mahal na Panginoon. ang iyong kabutihan, ang Hallelujah. iyong katapatan, ako'y naluluhan sa aking dagat. Hallelujah. Pagkat kayo'y taglay ko na ang pangako mo. Salamat, Lord. Buhay na walang hanggan. Di kita ipagpapalit. Oh, Lord. Oh, Panginoon, bilangin ko'y huwag na magbago. Ang pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapalit. Oh, Panginoon, hanggat nagkiyayong katapatan sa habang Hallelujah. sa buhay ko'y kayo na, kahit na may pagsubok pa, ang panalangin ko sa'yo, kailanman di magbabago. Ako'y naluluwa sa aking kagalakan. Pagkat kayo'y ay ko na ang pangako mo. Tayo po natin umawit. Sabay-sabay tayong magpuri. Di kita ipagpapalit. Hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Sa buhay ko'y kayo na, kahit na may pagsubok pa, ang panalangin ko sa'yo, kailan may di magbabago. Ako'y naluluwa sa aking kagalakan. Awitan natin ang mahal na Pagkat Panginoon. kayo'y
Dumating man ang pagsubok sa buhay ko. Pagmasdan ko lagi ang pangako. Hallelujah! Hallelujah! Di kita Hallelujah! Oh, Panginoon! Kita! Awitan ka, Lord. We worship my name, there is Jesus. We exalt thy name, O God. Hallelujah. We give glory to thy name, there is Jesus. We give praises to thy name, O Lord. You're worthy, there is Jesus. Hallelujah. Di kita ipagpapalit. O Panginoon, dalangin ko'y huwag na magbago. Ang pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapalit. O Panginoon, ikaw ay pinayo kinatapanan sa habang sa habang panahon. Yes, Lord. Sa habang panahon. Purihin ka, mahal na Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Malakas na palakpak ang ibigay natin sa ating buhay na Diyos. Thank you, Jesus. Salamat sa iyong presensya, mahal na Panginoon.